Yun, oh. Late pa, oh. Yan, tournament last time. Sino sa tingin mo mananalo? Okay, so salamat sa bawat isa. And looking forward sa ating future na makapag-trade na rin kayo at ma-improve natin ang mga sarili natin. Okay? So all the best everyone. Ko po, dapat yung utak muna natin ay dapat natin talunin. Kasi pag yung utak natin ay negatibo, kapag nag-trade tayo, negatibo na rin yung natin. Na wag din tayong wag tayong magpadala sa emotion. Wag magpadala sa emotion na Late pa yan dati. kapag sobrang saya mo, mag-trade ka pa nag-trade, tapos kapag malungkot ka, ganun din. Iano natin yung emotion natin pag nag-trade, lalo na kapag stress ka. Then kapag nasa magulo ka rin na bahay, kasi mali mo, nag-trade ka tapos inutusan ka, pagkakita mo negative na yung mo, yung trade mo. Kaya alamin natin yung oras natin o emotion natin sa pagti-trade, kasi yung trading sugal din yan na hindi lang basta-basta na laro. Pera rin yung nakataya. Then ang pangunahing tema ay regalasyon sa emotion, kamalayan sa bias at mga gawain sa pagpaparaya sa panganib. 'Yon. Syempre, magparaya rin tayo ng ng 10 parang 10 na percent, 10% na paparaya natin, kasi makikita rin naman tayo ng 10% din eh. Kung willing kang ipatalo yung 10%, syempre kikita ka rin ng 10%. Wag natin i-hold yung yung mga loss natin na kahit nasabay ka tapos bumaba na bumaba. Naalam mo na tataas yan, ina-hold mo pa rin yung talo mo hanggat doon na yung stop loss mo, doon na sobrang taas na. Then ang daan bin mo na natalo. Kaya wag natin i-hold yung ating mga talo natin, yon. Losing trade, no? Kaya need din natin mag position ng stop loss para iwas din sa malaking talo. Then yung overconfidence na sa pagka-trade mo, kikita agad ikaw ng 1 million. Hindi ganun yun, kasi ang pag-trading ginagamitan din to ng risk management, na dapat alam mo yung pagpasok mo, alam mo yung pag-entry at pag-out mo. Then alam mo rin yung mga balita na mga mag-open na bansa, ganun. Then dun sa herding FOMO, yung wag tayo sabay sa iba na magbabay na. Magbabay ka na rin, syempre kapag usapan na crypto o Bitcoin, syempre ang alam nila tataas na yon. Syempre iba naman yun, kasi may bababa rin na times na dun sa candle. Kaya wag tayo sabay sa mga tao na kahit na alam nilang kaya parang ganun din yung sa scatter na parang ganun din scatter na papalalunin ka tas papatalunin ka rin. Then yung sa yung sa confirmation bias, ito yung doon ka lang sa sa bull run, ayaw mong pumalit sa iba naman na malay mo bear run yata yun. Bear market. Ay, bear market. Bear market yon, kasi hindi naman lagi naman na bull run. Meron din mga iba't ibang. Meron ako. Tapos ganyan din sa recently bias, na hindi ka lang lagi na sa 1 hour. Pwede ka rin lumipat-lipat sa mga 1 minute, 1 seconds. Yun, mga 1 hour na hindi ka lang focus dun sa 1 hour na yun, kasi maraming masayang na oras na ganyan. Then yun lang, kapag mag-trade tayo, dapat pag-aralan muna natin yung trading, yung bawat trade at pagpasok sa sa chart, dahil hindi biro ang pagpasok kapag pera na ang usapan. Yun lang. Ang natutunan ko nga pala sa lesson ngayon is Malaki ng boses na Ezekiel ngayon,
Dati ang late pa. Natutunan ko po, Ito kay mama yung aking mapanalunan. Lumaki ka na, Ezekiel. natutunan ko po Nanalo ka ba dati, Ezekiel? Sa DQ? Ano yun sa expectation mo yata bago mag-tournament? top 3 dapat ako nun. Tapos Top 3 ka dapat? natalo ko po yung iba eh. Sa DQ? Magkano yung price natin nun? 5K? 6K? Ang late pa eh. Ang natutunan ko nga po sa lesson ngayon is matuto po tayo mag-control sa emotion po natin. Na ang emotion po is makaka-influence po pag magte-trade ka. Pag ikaw po ay nagpi-feeling ng negative na emotion, pwede din tong maka-influence sa pagte-trade mo. And isa pang natutunan ko is sa pagte-trade, dapat marunong tayo mag-risk. Maging risk taker tayo palagi sa pagte-trade. Kasi pag wala tayong risk, paano mo maano yung trade? And isa din sa natutunan ko is ang pagte-trade para lang tayong isda na parang isda lang tayo na lumalangoy na kinakain lang natin yung natitirang pagkain sa mga balyena na sa mga predator. Tayo yung prey na kumakain lang ng natira nilang pagkain. And isa din doon, matuto din tayo pag magti-trade tayo, matuto tayong mag-cut. Wag tayong patuloy-tuloy hanggang maubos na ang pera natin. Okay. Last na, si Marjun. Wait lang. Ayun. Pakilala ka muna, di ka nila kilala eh. Ako, ano, si Kim. Si Kimberly. Yung lesson learned ko about sa trading class is sa physical GK of trading detailed guide for newbies is wag natin kapag may nararamdaman tayo, stress tayo, is wag tayo magti-trade. Parang ayun, wag tayo magti-trade kapag may mga emotion tayo na parang nadadama yung trading natin kapag stress tayo, like may mga masasamang problem, may family problem, like ganon. Wag tayong magti-trade nun. Tapos isa ko is matutong magtiyaga sa trading. Tapos wag maging overconfidence na mananalo ako, itataya ko lahat. Ayun. Yung kagaya nga nung sabi ni Pastor Mo, nagsimula siya sa 500, tapos hanggang sa nanalo siya ng 5K, tapos tinaya niya hanggang sa naubos. So, wag tayong maging overconfidence kapag nagtitrade tayo. Okay. Ano daw? Hello. So, hello everyone. Welcome back. Welcome back. Welcome back. So, sa aking lesson. Malaki na si Jayden. Bakit pa yung dati eh. Wala pa ba sa ngipin yun? Grabe. Sarap balikan yung video to. So, sa lesson learned ko ngayong first day of trading class again na kung problemado ka, wag tayong mag-trade. Or pag stress ka, wag din tayo mag-trade. Pag galit din, wag tayong mag-trade. Basta pag may emosyon emosyon tayo, ay malaking epekto to pag nag-trade tayo. Siguradong talo yung makukuha natin. Di ka kakabahan dapat at di ka rin matutuwa. And then, wag ka mag-emotional pag nagte-trade ka. So, kailangan din natin ng tatlong kailangan natin para mag-trade ang entry at saka stop loss saka take profit. So, kaya kailangan natin may stop loss at take profit ka para ang expect mo ay dalawa, hindi palaging take profit. Pag nag-trade ka, wala ka dapat emosyon nga, then need nating magtiyaga, tsaka wag tayong matakot sumugal. Yan, huwag matakot sumugal. Kailangan wise ka, alam mo dapat kailan ka lalabas o papasok. Yun lang po. Okay. Next. Pakilala ko mas. Pakilala ka bago. Ako si Jo Marie, bago. Yan. Tapos ang lesson learned ko sa trading class, una, yung wag kang magte-trade dahil lang sa kailangan mo ng pera o may pangangailangan ka sa financial o para bang galit ka, emotional.
wag mo ibabase yung pagtitrade mo sa pag kailangan mo lang. Then may oras yung pagtitrade. And pangalawa, ano, wag mong dapat isipin mo na yung talo sa trading ay kasama na yun sa laro na yun. Kasama na yun. Parang dapat kailangan normal na sa'yo yung pagkatalo na yun. Kasi kasama nga yun sa laro, hindi nawawala yun. Wag mo laging isipin na laging panalo dahil walang ganun. Hindi siya yung parang aangat-angat o todo angat lang. And lesson learned ko din na matuto tayong sumugal. Yun. Maging wais din. And sa psychology ba yun? Psychology. Na isipin natin kung kailan tayo papasok tsaka lalabas. Kung kailan tansyahin din natin kung ano yung kaya nating ipanalo at kung ano din yung kaya nating ipatalo sa laro na yun. Yun lang po. Okay. Gandang... Excuse me po. Gandang gabi. Ako po si Moses D. First time kong matuto. First lesson ko in trading. And matagal ko na siyang naririnig, matagal ko na siyang nakikita, matagal ko na siyang nababasa. And matagal ko na siyang gustong subukan. So ngayon yung opportunity na meron ako. So yung natutunan ko sa first lesson is dapat kilala mo yung sarili mo emotionally. So hindi ka pasok ng pasok. So dapat alam mong i-regulate yung emotion mo pag nananalo or natatalo. Kasi hindi pwedeng panalo lagi, hindi rin naman talo palagi, no? So para kang sa pendulum, hindi ka dapat papaling-paling. Ikaw dapat yung nasa gitna para stable yung emotion mo. And then merong strategies na natutunan ako ngayong gabi, which is yung may entry point, merong stop loss, at saka merong take profit, no? So dapat sineset mo yun para pag may talo, hindi dire-diretso yung talo mo. Alam mo kung hanggang saan ka. Tapos kung may nananalo ka rin naman, meron din siyang hangganan, no? So kasi eventually bababa din ulit. So dapat meron, alam mo yung mga pangyayari. And then ano pa ba? Ayun, talagang wag tayong papasok bigla-bigla dahil may pangangailangan ka or gusto mo talagang kumita talaga ng malaking pera, kasi it will always take risk yung mga ganitong bagay, at dapat willing ka na mag-risk and willing kang tanggapin yung pagkatalo para pag nananalo ka, maganda rin yung pakiramdam. So yun lang. Yun. Ano natutunan mo dun sa pinag-usapan about sa risk management, trading Dinosaur. psychology? Una na to. Ikaw na nga. Ubus namin Kasi yan. maubos kay Marjun. Ano ba? Pidyan mo. Peace. Okay. Nakabalik na tayo. Sobrang tagal. At nakabalik na ulit tayo sa ating trading class. So, tapos na yung class natin. Hello kayo dyan. May mga bago tayong student. Yan pa rin yung tunog mo. Andiyan, nakasit in si Brave. Okay, so ngayon, punta tayo sa lesson learn nila.